since napag-usapan na natin yung budget ng OBP, mga kababayan, papanik naman po yan sa Senado. Ang gusto nga ipasa ng Kongreso, mga bossing, is 733 million, mga kababayan. 733 million or 734 million. Ngayon po, pagpanik niya sa Senado, merong mga ibang senador na parang hindi pa yata nila nababasa o hindi pa yata nila napag-aaralan, dagdag na daw. Dagdagan ang budget ng OBP. Ayan. Pero ang sabi ng iba, saglit lang. No? Malalaman natin yan kay Senador o Senate President Chis Escudero. Ayan. Sabi ni Escudero, Senado, walang VIP treatment sa OBP budget. Iiyakan tong mga to. Sila ba to? Sino ba yung mga nagsasabing dagdaga? Sila Jinggoy? Dagdaga. Siguro medyo kinakabahan po sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Sa Senado po, sa Kongreso, mga bossing, pinag-aralan na pong maigi nila yan. No? Bago po sila maglabas ng numero na 733 million, mga bossing, masusing pinag-aralan na po nila yan. Kinwenta nila kung bakit ganyan lang ang dapat ibigay. Yung 2.0 o 2 billion na hinihingi po ng ating Vice Presidente, tinapyasan po yun ng 1.3 billion, mga kababayan. Dahil madami nga po silang nakita. No? Madami po silang nakita na doble-doble lang ang gastos ng Pilipinas. Kasama na din po, mga kababayan, yung nag-uumapaw na 100 million. 100 million po para lang po sa advisor ng Vice Presidente. So ngayon, ano gagawin ng Senado? Dadagdagan ba o hindi? Ang paliwanag po dito ni Senate President, mga kababayan, Chis Escudero, saan ba dito yan? Eto. Sabi niya dito, ang tingin ko sa OBP, ito ay dadaan sa parehong proseso, no? Hindi espesyal, hindi rin naman siya sasadyain. So ibig sabihin, no, mga kababayan, nandito na po yung kaibigan natin na si Simply Talkies Vlog. Oh, shout out sa iyo. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung anong proseso yung ginawa po sa Kongreso, ganun din po ang gagawin nila sa Senado. Siguro ang mangyayari ho dito, revisa na lang po, mga kababayan. No? Aalamin, no? Bakit naman parang 733 million lang ang binigay ninyo? Tingnan nga natin kung merong nangyaring pananadya na tikisin ang Office of the Vice President sa budget. Pag wala pong nakita at panigurado naman po, walang nakita, walang makikita dyan dahil kinalkula, ayaw naman pong mapahiya ng mga congressman natin, mga kababayan. Ang bagsak po din yan, mga kababayan, malamang 733 million din po, mga bossing. Ang mga tinanggal doon, yung mga doble-dobleng magiging gastos po ng ating bansa. Yung mga binawasan po, yung mga advisor, no, ng ating Vice Presidente. Bawas budget lang doon. Hindi naman tinanggal ng todo. Sabi ni Sanso Pili, buti na lang talaga di yan nanalo. At si Roque, mga hudas sa bayan. Joel Carino, shoutout sa iyo. Sa tanong kung planong dagdagan ng Senado ang panukalang 733 million budget ng OBP matapos tapyasin ng Kamara ang 1.3 billion. Grabe, ang laki, no? Kung sinunod po, mga kababayan, ng Kongreso, yung sinabi ni Marcoleta na, hindi na ba tayo susunod doon sa tradisyon nitong Kongreso na ito? Sa pool. Yung 1.3 billion, mga kababayan, na iniisip ng Kongreso na sobra-sobra po, ayun, swak yun. Sayang na naman, masasayang na naman. No? Hindi ko naman sila sabing malulustay. Pero hindi maaalis sa isipan ng mamamayang tao na questionable kung saan na naman po mapupunta. Mapapatanong na naman po ang sambayan ng Pilipino. Nako, yung extra saan gagamitin?
O, kaya diyan kumukonek si Marcoleta, mga kababayan. Yung mga naging sagot niya, yung mga naging galaw niya, ito lang po, recent lang po yun. Yun ang tingin ko na yung sinasabi nilang top 12 siya o pang number 12 siya, galing lang po sa bulalakaw yung pagkakasabi. Pagkakasabi nun. Dahil mismo po ang inyong lingkod, mga kababayan, hindi ko po makita, no? Yung kanilang patunay na nandoon sila sa top 12. Siguro kung tumaas man yan, no? Siguro mga from 733 baka maging 750 million, pero hindi nalalagpas siya ng 800 something. Saktuhan na lang po yan, mga kababayan. Napag-aralan na, sabi nga no iba, matatalino yung mga kongreso natin ngayon. Matatalino yung mga congressman natin ngayon. Yung mga senador, ang daming palya doon sa Senado, mga kababayan. Nadya si Binoy, nadya si Bato. Tapos biruin nyo, dadagdag pa si Philip Salvador. Ay, Diyos ko buhay, Pilipinas. Anyway, ang maganda ho dyan, mga kababayan, unti-unti nang natututo ang mamamayang Pilipino sa pagboto. Tuloy po natin, no? Para kay Senate President Chis Osquedoro, hindi espesyal ang panukala. Ito ha, ito yung pinaka maganda dito sa sinabi niya. Napakaliit ng budget ng OBP kumpara sa kabuuang budget ng lahat ng ahensya at kabuuang budget ng 2025 para paggugulan ng ganong kalakihang panahon na debate man o diskusyon o pag-uusap. Malamang sa alamang po yan, mga kababayan. Konting revisa na lang po kung ano yung pinag-usapan, no? O kung ano yung napagdesisyonan doon sa Kongreso. Ha? At tapos, yan na yan. 733, pwedeng bumaba ng konti, pwedeng tumaas ng konti. 750, between 700 to 750, dyan lang din po maglalaro yan, mga kababayan. Ayaw naman po, lalo po sa panahon natin ngayon, mga kababayan, ayaw na po ng gobyerno ng Pilipinas ng labis at sobra-sobra po, no, na gastos. Dahil po ang kailangan natin, magtipid muna sa panahon ng ating bansa po ay hirap at hikahos, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Lori, dapat maraming lawyer ang kailangan sa Kongreso at Senado. Napunta po yung isang upuan doon sa Wonderful Tonight. Para, sabi nung iba, si Robin Padilla parang ginagawang beer house yung yung Senado. Pupunta doon, kakain, tapos makikinig lang. Tapos sabay tutugtog yung Wonderful Tonight background, mapapasandal si Binoy ng ganon, di ba? BMB Glenda Dianito, shout out, at Mikasa Ackerman,